lang yung trabaho ng inyong lola. Nakati yung aking likod. Ang hirap. Tayo ay may saging sa umaga. Tsaka syempre, dito ko na lang inilagay sa tissue yung pizza ko. Ayan. Tinatamad na akong maghugas ng madamit. Yung aking mga daliri ay talagang sawang-sawa na sa kakahugas dito sa Middle East. Ng mga pinggan. Kamusta po kayo? Kamusta ang buhay dyan sa Pilipinas? Kamusta ang inyong mga pamilya? Kamusta ang bilihin na napakamahal? Dito rin po sa sa UAE talagang tumaas. Kahit nga ang Pinas Cargo, nagtanong kami, ang laki din ang minahal kasi nga hindi sila makakadaan doon sa way na dati nilang dinadaanan. Kailangan pang ilipat sa Oman. Yun ang sabi, yun ang explanation. Kailangan pang ilipat sa Oman ng dadaanan para makalusot papuntang Pilipinas. Hay, lahat din dito, nagtaas din dito ang mga bilihin. Kaya lang ang diferensya kasi dito at saka sa Pilipinas, puro may sale dito pag weekend. Mga buy one take one, yung mga ilang piraso nga 5 dirham, yung nabibiling 5 dirham, 2 dirham, 1 dirham, yung mga ganun. Sa Pilipinas kasi walang ganyan. Laging, lalo na sa mga mall. Dito kasi ang mall, yan talaga ang uso. Yung laging may sale. Pilipinas hindi. Napakadalang. Hindi ko alam kung bakit. Parang ang ganit-ganit ng buhay sa Pilipinas. Siguro dahil nga sa namumuno, diba? Dito kasi hindi uso ang kurap. Bawal. Tsaka dito hindi basta-basta pwedeng magpo-post ka kung ano man ang yung nangyayari. Sa atin sa Pilipinas, kahit ano, welcome na i-post eh. Kahit pa yung mga kung ano-anong walang katuturan ba. Kahit mga away, nakapost. Ay, yun nga lang. Hindi yun maiiwasan sa atin. Pinoy nga eh, Pinoy. But, sana ang kagandahan, no? Sana yung maging katulad dito. Yung pamamalakad, maganda. Tapos dito kasi, pag Emirati ka or ano pa man, or dito ka inianak, pag inayos mo yung papel, citizen ka dito, tapos parang may support yung government dito. Yun. Doon sa mga nakatira talaga dito, ang residents, lalo na yung mga Emirati. Ganun. Tapos ang kagandahan, nakukuha yung pamilya nyo galing sa Pilipinas. Pero, depende sa sahod nyo. Katulad ko, kahit gustuhin ko mang makuha yung mga anak ko, hindi ko makukuha kasi hindi ganun kalaki yung sahod ng isa, ng katulad ko. Yun lang ang pangit. Hindi kaya. Sayang, diba? Opportunity sana na magkasama kayo ng mga anak mo, apo. Kaya lang, no choice ka. Pwede naman, hindi pag-ipunan mo. Kaya lang nga, tinitingnan kasi yun sa kontrata. Nakikita doon. Kung ano. Hindi tayo abot doon. Hindi tayo pinalad. Kaya, chat-chat na lang sa video ko. Kayo bagay nagtanghalian na dyan sa Pilipinas. Dito kasi sa UAE, umaga pa lang. Kumusta kaya ang mga taga-Pipas? Yung po sa mga kung napupuna po ninyo lagi may bataan sa bahay, yun naman po alam ko. Nabanggit po yun sa akin ng anak ko. Basta ang sabi ko lang sa anak ko ay maayos lang. Ayaw ko nung may mababalitan kung ano. Kaya, kung sa ano po ay may permiso ko. Tsaka, may isip naman yung anak ko. Alam niya yung mali at tsaka yung tama. Baka kasi na-interpret ng ibang tao sa tipas o doon sa amin sa sulok na yung anak ko ay gayong ganito, laging ganyan, may mga barkada, ganyan. Minsan lang po kasi siyang magbakasyon sa amin at pinayagan ko naman para naman magkatao yung bahay namin, mailawan, maingayan. Basta wag lang silang lalampas doon sa aayaw ko. Kaya kung yung po yung mga anak ay inaabot sa amin ng madaling araw, dahil nga kasama yung anak ko,
Dahil nga mga kaibigan, tsaka ang iba po naman doon, pinsan niya. Tapos anak ng aking ninong sa kasal, yung mga ganun, anak ng mga kumari ko. Kaya safe naman po doon sa amin. Wag lang silang gagawa nung hindi ko gusto dahil sila na may permiso. Diba? Yun lang. Kaya enjoyin ko na muna yung pagkain ko. Tsaka yung aking kape, ang ganda po ng aking tasa, di ba? Yung kaibigan ko, bibilhan ko nito, tsaka yung pinsan ko, si Andrea. Nangako kasi ako sa kanya, kaya Saturday, bibili ko sila. Para pare-pares kami ng tasa. Di ba? Gayon ako kaarte. By the way, bye-bye! Good morning, ingat po tayong lahat mga kalola. And happy morning. Happy Thursday. Love you guys. Miss you.